Maraming napapaisip kung ang Moro ay Muslim ba talaga o rebelding grupo. Sa video na ito malalaman mo kung ano ba talaga ang Moro at kung sinusunod ba talaga nila ang katuruan ng Islam. Karamihan sa mga grupo ng Moro ay sumusunod sa Islam na dumating sa region noong ika-14 hanggang ika-15 na centuries. Karamihan sa Tausug ay taga-Sulu. Ang Islam ay nakarating sa region ng Sulu sa pamamagitan ng Arab missionaries at Malay at trades. Ang isang kilalang figura ay si Sharif ul-Hashim. Si Sharif ul-Hashim ay isang Arabong misyonero at kinikilalang nagtatag ng Sultanate of Sulu noong ika-15 century. Umabot naman ang Islam sa Maguindanao sa pamamagitan ng trades at missionaries galing Malaysia at Indonesia. Ang kinikilalang figura naman ay si Sharif Kabungsuan, isang Islamic missionary na dumating noong early 1500s. Dumating naman ang Islam sa region sa pamamagitan ng mga mangangalakal at misyonero mula sa Malaysia at Indonesia. Sa paglipas ng panahon lumaganap ang Islam sa elite ng Maranao at naging dominanting relihiyon. Hanggang ngayon ay pinapraktis pa rin ng Tausug, Maguindanao at Maranao ang katuruan ng Islam. Kasama na rito ang pagfa-fasting sa buwan ng Ramadan, pagse-celebrate ng Eid al-Fitr at Eid al-Adha, pumupuntang mosques tuwing Jumu'ah o Friday prayers. Wait. Ha! Kung mga Muslim pala ang Moro na yan, ibig sabihin ng Islam ay nagtuturo din na pumatay sa mayembro ng ibang kapamilya o tribo? Ang sagot dyan ay hindi. Wala kang makikita na katuruan sa Islam na pumatay ka sa isang mayembro ng ibang kapamilya o ibang tribo. At baka ang iniisip mo ay ang tribal feuds o tribal war ng mga tribo na tinatawag na Rido. Ang Rido ay ang paulit-ulit na labanan sa pagitan ng pamilya o grupo ng pagkakamag-anak upang ipaghiganti ang isang pinaghihinalaang pagsuway o kawalan ng katarungan. Sa madaling salita, ipaghihiganti nila ang kamag-anak nila na nakaranas ng injustices. Ang causes o sanhi ng Rido, isa doon ay ang land disputes, political rivalry, labanan sa panahon ng elections, at maliliit ng hindi pagkakaintindihan, sama ng loob, o kaya naman ay paninira sa social media. 80 isa pa rito ang Thar. Kung may namatay na isang tao, ang pamilya o tribo na yon ay maghihiganti sa murderer. Ang gagawin nila ay papatayin nila ang isang mayembro ng pamilya ng pumatay bilang paghihiganti, pero ang gawain na yon ay sobrang ipinagbabawal sa Islam. Nung panahon ng Jahiliya, bago ang prophethood ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laganap din ang tribal feud sa Arabs, katulad nga ng Rido, at dahil dito walang katapusang paghihiganti ang nangyayari sa magkabilang tribo o pamilya. Ano nga ba ang katuruan ng Islam sa ganitong problema? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang huling sermon ay, "All matters of the Jahiliyyah are under my feet today and abolished. The blood revenge of the Jahiliyyah is abolished, and the first blood I abolish is that of Ibn Rabi'ah, Ibn al-Harith." Ang insidente ay isang bata ay inaalagaan sa tribo ni Sa'd nang siya ay aksidenteng napatay o naipit sa gitna ng away ng dalawang panig. Si Rabi'ah ang tatay ay may karapatan gumanti, ngunit ito ay ginamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mataas na profile na kaso ng pamilya para formal na kansilahin ang lahat ng pre-Islamic claims. Kung isang tao ay pumatay sa isang pamilya na ito, ay dapat sundin ang Islamic law at hindi ang tribal retaliation. Ang kisas, pamilya ng biktima ay magdedemanda ng ma-execute ang pumatay at hindi ang ibang mayembro ng tribo. Ang diya, pwedeng tumanggap ang pamilya ng compensation o kabayaran. Kahit legal sa Islam ang mga nabanggit, ay ini-encourage pa rin ang pagpapatawad sa Islam, sabi sa marangal na Quran 5:45. We ordained for them in the Torah a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth, and for wounds equal retaliation. But whoever waives it charitably, it will be atonement for them. And those who do not judge by what Allah has revealed are truly the wrongdoers. Ang mga scholar at turo ng Islam ay mahigpit na kinukondena ang mga away ng tribo na tinitingnan ng mga ito bilang pagbabalik sa pre-Islamic na panahon ng Jahiliyyah, kamangmangan. At isang paglabag sa mga prinsipyo ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay at katarungan sa Islam. Tribalism o asabiya ay itinuturing na isang mapanganib na anyo ng pagtatangi na nakakagambala sa pagkakasundo ng lipunan at tinanggihan ng Propeta Muhammad. Natanyag na nagsabi, siya ay hindi isa sa atin na tumatawag sa tribalismo. Naway gabayan tayo ng Allah sa tamang landas.